Lost in Japan, Episode 5. Don't judge based on what you see in social media. Yok mga kaitlog, it's me Pritsilog and welcome to another episode of Lost in Japan. This special episode is for my first year anniversary working here in Japan. Na all working sa Japan. Wow, puro ka travel, parang di ka naman nagtatrabaho dyan. Sana all nakakagala sa Japan. Napakaswerte mo, nakarating ka sa Japan. Parang tourist ka lang dyan ah. Ang sarap naman ng mga kinakain mo. Siguro ang dami mo ng pera. Iilan lang yan sa mga makikita mong comments or messages sa'yo ng mga nasa Pinas. Little did they know, you're struggling, morning until night, even in the broad daylight. You're struggling waking up in the morning. Ang sarap pa matulog, parang kakapikit mo lang pero kailangan mo nang bumangon. Pagod pa yung katawan mo sa kahapon pero kailangan mo na ulit lumaban para sa panibagong hamon. Kung dar na lang sana kami, lumunok na kami ng bato para lumipad na lang papuntang trabaho. Pero hindi. Kaya habulin namin yung oras ng train para lang hindi mahuli sa time in. Hindi din namin alam minsan kung saan kakain. Hindi lahat ng lugar na pinupuntahan namin may pwedeng upuan at silungan. Minsan walang konbini o park na pwedeng kainan ng daladalang baunan. Minsan kahit saan na lang maupo basta makakain ng tanghalian. Iba-iba pa naman ang panahon. Minsan mainit, minsan malamig, minsan maulan, pero wala. Tuloy ang laban. Pagod sa maghapong pagtatrabaho. Babiyahe pa, depende pa ang oras ng uwi sa layo ng destinasyon. Pagdating sa bahay, hindi pa doon natatapos. Magsasalang ka pa ng labahan para may suotin ka sa mga susunod na araw. Magluluto ka pa ng gabihan. Maglilinis at mag-aayos ng kwarto at higaan. Maghuhugas ng pinagkainan at magtutupi pa ng mga nilabhan. Tapos pipilitin mo pang isingit yung pag-aaral. Kaya kung nakikita nyo man kaming nakakagala, nakakapunta sa magagandang lugar at nakakakain ng masasarap na pagkain, ilang porsyento lang yun sa buhay namin. You only see what we wanted you to see. People tend to post only good and happy memories but not to mention those bad and breakdown moments. Para ingatan ang nararamdaman ng mga naiwan naming mahal sa buhay sa Pinas. Para wag silang mag-alala. Para wag nilang isipin yung pinagdadaanan naming sakripisyo para sa kanila. Kaya sana kung makita nyo man kaming nagsasaya, isipin nyo na lang na umiiyak din kami nang hindi nyo nakikita. At pag nakita nyo kumakain kami ng masarap, ilang beses din kaming nagtitipid at nagpigil na bumili ng masarap dahil may mga panahon ding taghirap. Dahil hindi lahat ng nakikita nyo sa social media ay 100% ng buhay ng isang tao. Kaya wag manghusga base sa nakikita nyo. Because behind all that, there's an untold story. Mga labang hindi nyo alam kung naitalo ba namin o naipanalo. Ja, mata.